Sa iba pang mga balita, sa Metro Manila naman po mga kapatid, inilahat ang Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK. Nasangkot sa malawakang pang-i-scam ang nabistong Pogo Hub sa basement ng hotel sa Pasay City. Nabisto sa nasabing Pogo Hub ang hile-hilerang computer at mga gadget na ginagamit umano sa panloloko. Nakuha rin ang sandamakmak na OTP generators na napag-alamang ginagamit sa crypto scamming. Ito rin daw ang unang beses na may sinalakay silang Pogo na crypto scamming ang modus. 15 Pilipino ang nahuli. Nasa kustudiya na rin ng PAOK ang 6 na South Koreans na nagpapatakbo daw ng Pogo. Posibleng irekomenda ng PAOK na mapasara ang hotel at sampahan ng kaso mga opisyales kung mapapatunayang may kapabayaan sila. Kaya nakalusot ang Pogo operation. Arestado naman pong isang lalaking nagtangka umanong mandukot ng 2 estudyante sa Caloocan. Nasugatan sa mukha ang suspect matapos kuyugin ang taong bayan. Nag-abang daw ang suspect sa labas ng paaralan noong uwian ng mga bata at pilit isinama ang isang grade 5 na lalaki. Nagpumiglas naman ang biktima at nakatakbo papunta sa kanyang mga magulang. Sunod naman na tinangka ng lalaki na isama sa kanyang bahay ay ang isang grade 4 student na babae. Sinaklolohan naman ng isang vendor ang batang babae kaya nasagip ito. Agad ding naarestong lalaki na tila lasing daw at wala sa kanyang sarili. Wala pa siyang pahayag kung bakit nagawa ang tangkang pagdukot. Sinampahan na po ito ng reklamong kidnapping. Arestado din ang isang lalaking may night shift schedule sa pagtutulak daw ng droga sa 3 barangay sa Quezon City. Nahulihan ng drug suspect ng 55 gramo ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga po ng 375 pesos. Night shift daw siya. Ayos ah. Sa investigasyon, may striktong oras daw na sinusunod ang suspect. Aba, may time in yung suspect. Mula alas 8 ng gabi hanggang alas 2 ng madaling araw. Hindi na raw ito nagtutulak ng lampas sa mga oras na yan kahit gaano pa kalaki o kaliit. Aminado naman ang suspect sa krimen na 3 taon na nga daw siyang sangkot sa ganitong klase po ng kalakaran. Naharap naman ang suspect sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act.